Itinapon ako na parang basura sa sarili kong ospital. Habang nagpapakasasa sa kama sina Lucas at ang kabit nitong si Camila, niluraan ako ng biyenang si Celeste. Wala kang silbi, Livia! Ngunit lumitaw si Enrique upang basagin ang kanilang karangyaan. Hahawakan ko ang katotohanan. Titindig ako mula sa abo. Sino ngayon ang luluhod sa putikan kapag gumuho ang San Gabriel? Walang halaga si Livia, Lucas. Isang kasangkapan lang siya para sa katanyagan mo sa San Gabriel. Kaya wag mong hahayaang isipin niyang kapantay natin siya. Napatigil si Livia sa labas ng bahagyang nakabukas na pintuan ng marang yang silid ni Doña Celeste sa mansyon ng mga Almeida. Sa kanyang mga nanginginig at pagod na palad, hawak niya ang isang mangkok ng mainit na sopas ng manok na may luya. Ang sopas na maingat niyang niluto pagkatapos ng 12 oras. Na sunod-sunod at maselang operasyon sa ospital. Pinili niyang laktawan ang kanyang sariling hapunan. Hindi inintindi ang matinding sakit at panginginig ng kanyang sariling likod. At tinahak ang malupit na trapiko ng Maynila para lamang madalhan ng mainit na pagkain ang kanyang biyanan na nagrereklamo sa pananakit ng katawan. Ang bawat hakbang niya patungo sa silid na ito ay puno ng tapat na pag-aalala. Ngunit, ang mga salitang narinig niya ay tila isang malamig na patalim na bumaon ng malalim sa kanyang likuran. Dahan-dahang nawala ng lakas ang kanyang mga daliri. Ang mangkok, na yari sa mamahaling porselana, ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang hawak. Walang matalim na tunog ng pagkabasag ang umalingaw-ngaw dahil bumagsak ito sa makapal at malambot na alpombra ng mansyon. Dahan-dahang kumakalat ang mainit na sabaw sa marang yang hibla ng tela. Ngunit sa loob ng dibdib ni Livia, may isang bagay na tuluyang nawasak. Nanlamig ang kanyang mga paa, sumikip ang kanyang lalamunan na tila may nakadikit na matalim na bubog. At ang bawat hininga ay naging isang parusa. Ang bango ng supas na sumabog sa sahig ay biglang naging amoy ng pagkabulok ng kanyang 10 taong sakripisyo. Ang kanyang mga labi ay nangatal, ngunit walang tunog na lumabas. Ang kanyang paningin ay lumabo at ang marangyang dekorasyon ng mansyon na dati niyang itinuring na tahanan ay biglang naging isang malamig, malupit at madilim na hawla. Bakit sa kabila ng lahat ng dugo, pawis at bawat gabi ng pagpupuyat para sa pangalang Almeida, nananatili pa rin siyang isang kasangkapan na madaling itapon sa dilim? Dahan-dahang itinulak ni Livia ang pinto. Ang kanyang katawan ay tila pinatatakbo na lamang ng natitirang lakas ng kanyang nasirang dignidad. Doon ay nakita niya si Doña Celeste, nakaupo ng marangal sa kanyang malawak na kama. May hawak na telpo, no at may suot na mamahaling gintong alahas. Nang makita si Livia at ang natapon na sopa sa sahig, walang bakas ng gulat o pagsisisi sa mukha ng matandang babae. Sa halip, isang mapang-aping ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Ibinaba ni Celeste ang telepo at nagsalita sa isang malamig at mapangmaliit na tono. "Oh, Livia, look what you did to my expensive Persian carpet. Kung hindi ka ba naman lampa? At bakit ka nakatayo dyan na parang estatwa? Huwag mong sabihing nag-i-emote ka dahil sa narinig mo?" Humakbang si Livia paitaas, pinipilit na panatiling tuwid ang kanyang likod sa kabila ng panginginig ng kanyang tuhod. "Sinong kausap mo sa telpono, Mama? Si Lucas ba? Talaga bang ganyan ang tingin niyo sa akin matapos ang lahat ng ginawa ko para sa pamilyang ito? Para sa ospital ninyo?" Tumawa ng mahina si Celeste, isang tunog na puno ng lason at kawalan ng pakiramdam. "Siyempre, ang anak ko ang kausap ko, sino pa ba? At huwag mo akong tatanungin sa ganyang tono, Livia. Magpasalamat ka nga at pinahihintulutan ka naming magtrabaho sa San Gabriel. Kung wala ang pamilya ko, isa ka lang ordinaryong doktor na nabubulok sa mga pampublikong klinika. Huwag mo kalilimutan ang utang na loob mo sa amin." "Utang na loob?" bulong ni Livia. Ang boses ay bahagyang pumiyok sa bigat ng pighati. "Ako ang nag-oopera araw at gabi habang si Lucas ay nakikipagsosyalan sa mga investor. Ako ang nagpupuno sa mga pagkukulang niya sa operating room upang hindi masira ang reputasyon ng pamilya niyo. At sasabihin niyo sa akin na wala akong halaga? Huwag kang mapagmataas, Livia!" bulyaw ni Celeste. Ang kanyang boses ay biglang naging matalim at puno ng galit.
Huwag mong ipagmalaki ang ginagawa mo dahil obligasyon mo yan bilang asawa ni Lucas at bilang manugang ko. Kung hindi mo kayang tanggapin ang katotohanan, malaya kang umalis. Pero tandaan mo, sa oras na lumabas ka sa pintong yan, sisiguraduhin kong wala kang mapupuntahang ospital sa buong Maynila. Now clean up this mess and leave. I don't want to see your pathetic face tonight. Napatitig si Livia sa kanyang biyenan. Walang luha na pumatak mula sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang puso ay tila unti-unting naging isang malamig at matigas na bato sa kanyang dibdib. Hindi siya yumuko upang linisin ang sopas. Tumalikod siya ng dahan-dahan at naglakad palabas ng silid. Iniwan si Celeste na sumisigaw ng mga insulto sa kanyang likuran. Madilim na ang lansangan ng Maynila nang sumakay si Livia sa kanyang kotse. Ang tunog ng ulan na dahan-dahang pumapatak sa bubong ng kotse ay tila isang malungkot na oyayi para sa kanyang nagdurusang kaluluwa sa gitna ng katahimikan ng gabi. Pagkarating sa kanilang bahay, hindi niya binuksan ang mga ilaw. Naupo siya sa madilim na sala, pinagmamasdan ng kawalan. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay pinalamutian niya ng kanyang sariling pera at pagod. Ngunit ngayon ay tila ba isa na lamang itong banyagang lugar na puno ng kasinungalingan. Lumipas ang ilang oras bago dahan-dahang bumukas ang pinto ng bahay. Pumasok si Lucas, ang kanyang polo ay bahagyang gulo-gulo at may bakas ng alak sa kanyang hininga. Nang buksan niya ang ilaw at makita si Livia na nakaupo sa dilim, nairita agad ang kanyang muka. Bakit hindi ka pa natutulog, Livia? You look terrible. Huwag mo nga akong titingnan ng ganyan. Nakakadagdag ka sa stress ko sa ospital. Reklamo ni Lucas habang padabog na itinapon ang kanyang coat sa sofa. Tumayo si Livia at lumapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa muka ng lalaking kanyang minahal. Saan ka nang galing, Lucas? Sabi ni Mama ay may inaasikaso kang business para sa ospital. Oo, syempre. Saan pa ba? Nag-meeting kami ng mga bagong supplier ng medical na kagamitan. Napakahirap magpatakbo ng ospital habang ikaw ay walang ginawa kundi magreklamo sa pagod. Sagot ni Lucas nang hindi tumitingin sa kanya, dahan-dahang niluluwagan ang kanyang kurbata. Ngunit habang papalapit si Livia, isang kakaibang amoy ang humagupit sa kanyang mga pandama. Hindi ito ang karaniwang amoy ng antiseptiko o alak mula sa ospital. Ito ay isang matamis, mamahaling pabango ng babae. Pabango na alam niyang hindi kanya dahil kailanman ay hindi siya gumamit ng ganong katamis na amoy. At sa kanang bahagi ng kuwelyo ng polo ni Lucas, may bahagyang bakas ng pulang kolorete. Meeting sa supplier o meeting sa ibang kama? Bulong ni Livia. Ang boses ay malamig pa sa yelo ng kamatayan. Napatigil si Lucas, ngunit mabilis ding nagbago ang kanyang ekspresyon patungo sa galit at depensa upang itago ang kanyang kaba. Ano bang pinagsasabi mo? Are you accusing me of something? Napakakitid talaga ng yutak mo, Livia. Kaya nga, hindi ako masaya sa bahay na ito dahil sa tuwing uuwi ako, palagi mo na lang akong kinukulit. Eksaktong sa sandaling iyon. Uminit ang telepono ni Lucas na nasa ibabaw ng lamesa. Isang mensahe ang lumitaw sa screen, nagliliwanag sa dilim ng sala. Hindi napigilan ni Livia na tingnan ito, at ang kanyang buong mundo ay tila tuluyang gumuho sa isang kisap mata. Ang pangalan ng nagpadala ay Camilla, at ang mensahe ay nakasulat sa paraang hindi maitatago ang katotohanan. Salamat sa mainit na gabi, my doctor. Ang bango mo pa rin. See you tomorrow sa San Gabriel. Napatitig si Livia sa screen. Ang kanyang puso ay tila ganap na huminto sa pagtibo. Ito ang pangalawang suntok, ang double shock, na tuluyang pumatay sa anumang natitirang pag-asa at pagmamahal sa kanyang puso. Ang kanyang asawa, ang lalaking ipinaglaban niya laban sa kanyang sariling mga magulang, ang lalaking pinag-alaya niya ng kanyang buong karera at buhay, ay may ibang kasiping. At ang babaeng iyon ay si Camilla, ang pinuno ng logistika ng ospital na palaging nagpapakita ng kabastusan sa kanya. Mabilis na, kinuha ni Lucas ang telepon at itinago ito sa kanyang bulsa. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at kahihiyan habang pilit na binaligtad ang sitwasyon sa pamamagitan ng panunumbat. None of your business. At huwag mong pakikialaman ang gamit ko.
Mag-asikaso ka na lang ng mga pasyente mo sa ospital at huwag ka makialam sa buhay ko. If you can't be a proper wife who knows how to satisfy her husband, at least don't be a headache. Sigaw ni Lucas bago padabog na pumasok sa kanyang opisina at isinara ang pinto ng napakalakas na lumika ng isang malalim na ugong sa tahimik na bahay. Naiwang nakatayo si Livia sa gitna ng sala. Ang tunog ng malakas na pagsasara ng pinto ay patuloy na umalingaw-naw sa kanyang pandinig, kasabay ng mabigat na tibok ng kanyang sariling puso. Dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang nanginginig na mga kamay, ang mga kamay na nagligtas ng daan-daang buhay sa loob ng silid operasyon. Ngunit walang magawa upang iligtas ang sarili niyang dignidad mula sa pagkawasak ng pamilyang Almeida. Walang luha na lumabas sa kanyang mga mata. Ang sakit ay lumampas na sa hangganan ng pag-iyak. Sa halip, isang madilim at malamig na kapayapaan ang dahan-dahang lumaganap sa kanyang buong pagkatao. Alam niya na ang kanyang sakripisyo ay natapos na sa gabing ito at ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. Masakit ang kanyang mga balikat at tila may libu-libong karayo na tumutusok sa kanyang mga talampakan. Ngunit nanatiling matatag ang mga kamay ni Livia habang tinatapos ang huling tahi sa dibdib ng pasyente. 16 na oras siyang nakatayo sa loob ng operating room ng San Gabriel Medical Center upang isalba ang buhay ng isang mahirap na ama ng tahanan na walang kakayahang magbayad. Habang ang ibang doktor ay umiiwas sa mga ganitong komplikadong kaso dahil sa takot na masira ang kanilang perpektong record, hindi nag-atubili si Livia na pumasok sa silid operasyon. Nang magsimulang maging matatag ang berde at pahat na linya sa monitor ng tibok ng puso, dahan-dahang nagpakawala ng hininga si Livia. Salamat sa Diyos! Bulong niya sa kanyang sarili habang tinatanggal ang kanyang madugong guwantes. Ngunit bago pa man siya tuli ang makalabas ng silid bihisan upang uminom ng tubig, hinarang na siya ng isang nurse na may dalang takot sa mga mata. Doktora Livia, pinapatawag po kayo ni Doña Celeste sa kanyang opisina. Kasama po niya si Doc Lucas. Sumikip muli ang dibdib ni Livia nang maalala ang mga pangyayari kagabi. Sa kabila ng matinding pagod at bighati, pinilit niyang iangat ang kanyang mukha at naglakad patungo sa opisina ng administrasyon. Pagpasok niya, nakita niya si Doña Celeste na nakaupo sa kanyang marangyang silya ng pamunuan habang si Lucas ay nakatayo sa tabi nito, balisa at panay ang tingin sa kanyang relo. Inilapag ni Celeste ang isang puting papel sa ibabaw ng lamesa. Livia, pirmahan mo na ang surgical report na ito. Ngunit bago mo gawin, kailangan mong baguhin ang pangalan ng pangunahing siruhano. Ilagay mo si Lucas bilang lead surgeon. Napatitig si Livia sa papel, at pagkatapos ay sa kanyang asawa na hindi man lang makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Ngunit Mama, hindi man lang hinawakan ni Lucas ang scalpel sa huling 10 oras ng operasyon. Natulog siya sa silid pahingahan habang ako ang lumalaban para sa buhay ng pasyente sa loob. Tumahimik ka, Livia, bulyaw ni Celeste, bago sumandal sa kanyang silya ng may niting puno ng gaslighting. Wala kang alam sa pamamalakad ng isang malaking ospital. Kailangan ng San Gabriel ng isang matagumpay at tanyag na mukha upang maakit ang mga mayayamang kliyente. At si Lucas ang mukha na yon. Hindi ikaw na isang ordinaryong doktor lamang. Hindi ako ordinaryo, Mama. Ako ang nag-opera. Giit ni Livia, ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit. Ito ay pandaraya sa rekord ng medisina at sa pasyente. Humakbang si Lucas pait-aas. Ang kanyang boses ay puno ng depensa at pagmamataas. Livia, why are you making this a big deal? Asawa kita! Kung ano ang tagumpay ko, tagumpay mo rin. Kung hindi dahil sa pamilya ko na nagbayad ng mga board exams mo at nagbigay sa iyo ng posisyon dito, sa tingin mo ba ay hahayaan ka ng mundong ito na makatapak sa operating room ng San Gabriel? Huwag kang walang utang na loob. Utang na loob? Bahagyang natawa si Livia, isang malungkot at mapait na tunog. Ibinigay ko ang aking buhay, ang aking gabi at ang aking talino para sa ospital na ito upang pagtakpan ang lahat ng mga pagkakamali mo, Lucas. At ngayon, pati ang kakarampot na danggal ko sa operasyong ito ay kukunin niyo pa? Tandaan mo ang posisyon mo, Livia. Banta ni Celeste sa isang malamig na tinig. Isang tawag ko lang sa lupon ng Professional Regulation Commission. Maaari kong gawing abo ang lisensya mo.
Pirmahan mo ito o mawawalan ka ng karapatang humawak ng kahit isang karayom sa bansang ito. Napakuyom ang mga palad ni Livia hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling balat. Ang matinding pagod at ang kawalan ng katarungan ay tila nagbabadya na magpabagsak sa kanya. Lumabas siya ng opisina nang hindi muna lumalagda. Naramdaman ang matinding hilo at panlalabo ng paningin sa madilim na pasilyo ng ospital. Nang akala niya ay tuluyan na siyang bibigay sa sahig, isang mainit at magaspang na kamay ang humawak sa kanyang balikat. Si Aling Rosa, ang matandang nurse na matagal nang nagtatrabaho sa ospital, kumuha ito ng isang malinis at basang tuwalya at dahan-dahang pinunasang ang malamig na pawis sa ni Livia bago iniabot sa kanya ang isang papel na baso na may mainit na kape. "Doktora Livia, uminom ka muna nito," malambing na sabi ng matanda. "Alam ko ang totoong nangyari sa loob ng silid operasyon. Alam ng Diyos kung kanino mga kamay ang gumawa ng himala ngayon. Huwag kang susuko, anak." Ang mga simpleng salita ng matanda ay tila isang mainit na yakap na pumawi sa lamig ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang gabi, naramdaman ni Livia na may isang tao na nakakakita sa kanyang tunay na halaga. Ininom niya ang kape, dahan-dahang ibinabalik ang lakas sa kanyang katawan. Ngunit alam niya na sa puntong ito, ang kanyang pag-atras ay magpapahamak lamang sa kanyang karera. Bumalik siya sa opisina at tahimik na nilagdaan ang papel, hinahayaang makuha ng kanyang asawa ang wad na karangalan. Pagkalipas ng isang oras, ang sako ng ospital ay napuno ng ingay at liwanag ng mga mamamahayag. Nakatayo si Lucas sa tabi ni Doña Celeste sa harap ng mga kamera, may malapad na ngiti habang ipinagmamalaki ang kanyang tagumpay sa komplikadong operasyon sa puso. Ito ay para sa misyon ng Pamilya Almeida, na magbigay ng pinakamahusay na serbisyong medikal sa ating mga kababayan. Buong pagmamatabang pahayag ni Lucas sa harap ng media. Nanonood si Livia mula sa madilim na sulok ng ikalawang palapag. Walang galit sa kanyang mukha, tanging isang malamig na pagmamasid na tila pinapanood ang isang palabas na malapit ng matapos. Nang matapos ang press conference, napansin ni Livia ang kakaibang kilos ng kanyang asawa. Imbes na makipag-usap sa mga investor, mabilis na lumakad si Lucas patungo sa kanyang executive office, mahigpit na hawak ang isang pulang folder na tila naglalaman ng mga mahahalagang dokumento. Dahan-dahan at walang tunog, na sumunod si Livia sa kanya sa tahimik na pasilyo. Bago pa man makarating si Lucas sa pinto, lumitaw si Camila mula sa kabilang sulok. Tumingin si Camila sa magkabilang panig ng koridor upang matiyak na walang tao, bago mabilis na pumasok sa opisina ni Lucas. Napatigil si Livia sa lilim ng pader nang marinig ang marahang pag-ikot ng metal na susi sa loob ng trangka ng pinto, tuluyang isinasara ang silid mula sa paningin ng mundo. Ginamit ni Livia ang kanyang stethoscope bilang pansala ng kanyang sariling kaba. Hinawakan niya ito ng mahigpit, naramdaman ang lamig ng metal sa kanyang balat habang pinipilit na pakalmahin ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Nakasandal siya sa malamig na pader sa labas ng opisina ni Lucas, halos hindi humihinga habang pilit na inuunawa ang mga muffled na boses na nanggagaling sa loob ng silid. "Don't worry, Camila. Gagawan ko ng paraan. As soon as maayos ko ang usapin kay Livia, we will replace her. I will make sure you get the credit you deserve," narinig niyang sabi ni Lucas. Ang boses nito ay malambing sa paraang hindi kailanman narinig ni Livia sa nakalipas na 5 taon. Isang matamis at malanding tawa ang sumunod mula kay Camila. "Talaga lang, Lucas, ha? Kasi napapagod na akong makita ang asawa mo na umaasta na parang siya ang reyna ng San Gabriel. She's just a doctor. At huwag mong kakalimutan ang usapan natin sa pulang folder." Naramdaman ni Livia ang tila pagbuhos ng yelo sa kanyang likod. Lumapit pa siya ng kaunti sa pinto, inilapat ang kanyang tainga sa kahoy. "We need to approve this batch of supplies, Lucas," patuloy ni Camila. Ang tinig ay naging seryoso at puno ng kasakiman. "Mas mura ito kaysa sa dati nating kinukuha sa ibang supplier. We can split the difference. No isa ang makakaalam nito. Pera na ito, Lucas. Sayang naman kung papalampasin natin." "Are you sure lunas ito at ligtas?" Bakas ang pag-aalinlangan sa boses ni Lucas. "Baka magkaproblema kapag nagkaroon ng biglaang audit." "Don't worry, okay?
Inaprobahan na ito ni boss. Siya ang bahala sa audit. All we need is your signature on the red folder. Paninigurado ni Camilla. Ang bawat salita ay tila isang hampas ng katotohanan sa natitirang tiwala ni Livia. Hindi lamang sila nagtataksil sa kanya bilang asawa, kundi nagpapakasasa rin sila sa kapahamakan ng mga pasyente ng San Gabriel. Ang takot na kanyang naramdaman kanina ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matalim na galit. Hindi niya hahayaang maging biktima ang mga taong nagtitiwala sa kanyang mga kamay bilang doktor. Dahan-dahang kinuha ni Livia ang kanyang telepo o mula sa bulsa ng kanyang puting coat. Nanginginig ang kanyang mga daliri sa lamig at pawis habang binubuksan ang voice recorder app. Inilapit niya ang telepo sa siwang sa ilalim ng pinto. Ngunit sa matinding kaba, biglang nadulas ang kanyang hawak. Ang telepo ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang palad. Mabilis ning nasalo ang telepono bago pa man ito tuluyang lumapat sa makintab na marmol na sahig. Ngunit ang pagkaskas ng kanyang kamay sa kanyang coat ay lumika ng isang mahinang kaluskos. Sa kabilang panig ng pinto, biglang tumahimik ang mga boses. Narinig ni Livia ang mabibigat na hakbang na papalapit, kasunod ng marahang pag-click ng pinto na dahan-dahang bumukas. Inilagay ni Livia ang kanyang telepono sa bulsa at tumayo ng tuwid. Tinitingnan si Camilla na lumabas mula sa silid. Bahagyang gulo-gulo ang buhok ng babae at inaayos ang kwelyo ng kanyang blusa. Ngunit nang makita si Livia, ay agad na napalitan ng tindi ng pagmamataas ang kanyang muka. "Oh, doktora, kanina ka pa ba riyan?" Nakataas ang kilay na tanong ni Camilla, walang bakas ng hiya sa kanyang mga mata. "Nakalak ba ang pinto? We were just checking the inventory reports. Masilan kasi, baka may mangigulo." Sumunod na lumabas si Lucas, abala sa pag-aayos ng kanyang desk papers. Ngunit nang makita si Livia ay agad na gumuhit ang inis sa kanyang muka. "Livia, why are you standing here? Are you stalking us? At ano yung ginagawa mo sa labas ng opisina ko?" "Wala akong sapat na oras para mag-stalk sa inyo, Lucas." Tugon ni Livia, ang kanyang tinig ay nanatiling kalmado, matatag at walang emosyon. "May kailangan lang akong kunin sa lamesa mo para sa susunod kong pasyente, pero mukhang maselan nga ang ginagawa niyo rito." "Make sure you mind your own business, doktora." Singit ni Camilla nang may halong pang-aasar habang lumalapit kay Lucas. "Hindi lahat ng bagay sa ospital na ito ay sakop ng stethoscope mo. At hindi rin lahat ng bagay sa ospital na ito ay maaari mong nakawin, Camilla." Malamig na sagot ni Livia, diretsyong nakatitig sa mga mata ng babae. Bago pa man makasagot si Camilla ng may galit, isang mabigat at pamilyar na hakbang ang umalingangaw sa koridor. Lumitaw si Doña Celeste mula sa dulo ng pasilyo. Marangyang naglalakad habang ang kanyang mga gintong pulseras ay lumilika ng mahinang kalansing sa bawat galaw ng kanyang kamay. Tumingin si Celeste kay Livia nang may matigas at malamig na ekspresyon na tila isang patalim sa dilim. "What is happening here?" Lumapit si Celeste kay Livia, dahan-dahang dumaan sa tabi ni Lucas at Camilla na biglang tumahimik. Huminto ang matandang babae sa tapat ni Livia. Inilapit ang kanyang muka at bumulong sa isang tono na puno ng nakatatakot na banta. "Huwag mong sirain ang pamilyang ito, Livia. Kung ayaw mo mawala ang lahat." Isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap ng pangunahing pintuan ng San Gabriel Medical Center. Mula sa loob nito ay bumaba si Henrique Valenza, ang bagong pangunahing mamumuhunan ng ospital. Matangkad, nakasuot ng plantsadong charcoal gray na suit at may hawak na katad na folder, meron siyang otoridad na hindi nangangailangan ng sigaw upang mapansin ng lahat. Sa kanyang bawat hakbang patungo sa lobby, dahan-dahang gumuhit ang bulong-bulungan sa mga tauhan. Hindi siya basta-basta negosyante. Balita sa buong Maynila ang kanyang talas sa batas at pananalapi. Sa loob ng silid ng lupo ng mga direktor, nag-umpisa ang isang pribadong pagpupulong. Nakaupo si Doña Celeste sa kabisera ng lamesa. Pilit na pinananatili ang kanyang marangal na anyo habang si Lucas ay nakaupo sa kanyang tabi. Panay ang tapik ng kanyang daliri sa ibabaw ng lamesa dahil sa kaba. "Doña Celeste, pinag-aralan ko ang inyong mga ulat sa pananalapi para sa nakalipas na 2 kwarto." Panimula ni Henrique,
Ang kanyang tinig ay mahinahon, ngunit may bigat na tila isang pader na dahan-dahang lumalapit. Bakit ang gastusin sa logistika sa ilalim ng pamumuno ni Camila ay 30% na mas mataas kumpara sa ibang ospital ng ganitong kalaka? At bakit ang dami ng mga reklamo tungkol sa kalidad ng mga kagamitang medikal ay patuloy na tumataas? We need a comprehensive audit. Bahagyang nanginig ang kamay ni Celeste na may hawak na baso ng tubig. Ngunit mabilis nang ibinalik ang kanyang peking ngiti. Mr. Valenza, ang San Gabriel ay pinatatakbo ng may pinakamataas na integridad. Marahil ay hindi mo pa alam na kamakailan lamang ay matagumpay na natapos ng aking anak na si Lucas ang isang napakahirap na operasyon sa puso. Yon ang patunay ng aming kalidad. Isang matagumpay na operasyon ay hindi sapat upang pagtakpan ang mga butas sa inyong pananalapi, Doña Celeste. Malamig na sagot ni Enrique nang hindi man lang tinitingnan si Lucas na halatang napahiya sa kanyang kinauupuan. Matapos ang tensyon, adong pagpupulong, naglakad si Livia sa kahabaan ng pasilyo ng ospital. Bitbit ang kanyang clipboard at isang pilak na panulat. Ang kanyang isip ay abala sa mga babala ni Celeste at sa tindi ng pagtataksil ng kanyang asawa. Sa sobrang pag-iisip, hindi niya napansin ang isang tao na naglalakad mula sa kabilang direksyon. Bahagya siyang nabangga rito at dahil sa gulat, nadulas ang pilak na panulat mula sa kanyang kamay at dahan-dahang gumulong sa sahig. Bago pa man makayuko si Livia upang pulutin ito, isang malaki at mainit na kamay ang naunang kumuha sa panulat. Tumayo si Enrique at iniyabot ito sa kanya ng may banayad at tapat, nangiiti sa kanyang mga labi. You look like you're carrying the weight of the entire hospital on your shoulders, doctor. Malambing na sabi ni Enrique habang iniaabot ang panulat. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Livia ng isang kakaibang pakiramdam. Isang gazes na hindi naghahanap ng kanyang pagkakamali, kundi nag-aalok ng proteksyon at pag-unawa. Salamat, mahinang bulong ni Livia habang kinukuha ang panulat. Keep your chin up. Ang bagyo ay dumarating upang linisin ang paligid, hindi para tuluyang sirain ka. Makahulugang dagdag ni Enrique bago dahan-dahang lumakad palayo. Naramdaman ni Livia ang unti-unting pagbabalik ng init sa kanyang mga pisngi sa gitna ng matinding lamig na kanyang dinaranas. Nang hapon ding iyon, sa isang mas maliit na pagpupulong ng lupon, sinubukan ni Celeste na ilipat si Livia sa isang malayong outreach clinic sa probinsya upang tuluyan siyang ilayo sa San Gabriel at hindi makagulo sa mga plano nila ni Camila. Naniniwala kami na kailangan ni Livia ng sapat na pahinga, kaya mas mabuti kung pansamantala muna siya maglilingkod sa ating outreach clinic sa Laguna. Mungkahi ni Celeste ng may paimbabaw na pag-aalala. Tahimik lamang si Livia, handa nang tanggapin ang panibagong kawalan ng katarungan, nang biglang magsalita si Enrique mula sa kabilang dulo ng lamesa. With all due respect, Doña Celeste, si Dr. Livia ang pinakamagaling na siruhano sa ospital na ito. Ang kanyang 16 na oras na operasyon kamakailan na kinuha ng iyong anak ang kredito ay nagpapatunay na siya ay indispensable sa San Gabriel. Ang paglilipat sa kanya ay hindi lamang kawalan ng lohika, kundi isang malaking kapabayaan sa ospital. I will not approve it, matatag na pahayag ni Enrique. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ang buong silid. Namula sa galit si Lucas habang ang hawak na pluma ni Celeste ay tila ba mababali sa tindi ng kanyang pagkakahigpit. Matapos ang pagpupulong, habang naglalakad si Livia malapit sa executive lounge upang kumuha ng ilang record, narinig niya ang galit na boses ng kanyang asawa mula sa loob ng silid. Sumilip siya ng bahagya at nakita si Lucas na galit na nakatayo sa harap ni Enrique. Listen to me, Valenza. Just because you have shares here doesn't mean you own us. This is an Almeida hospital. Huwag kang makikialam sa mga desisyon ng pamilya ko at lalong-lalo na sa asawa ko. Galit na banta ni Lucas. Pigil ang hininga ni Livia sa labas ng pinto. Ngunit sa halip na matakot, nanatiling kalmado si Enrique. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang katad na folder at sa kanyang pag-alis, dahan-dahan niyang inilabas ang isang lumang larawan ng San Gabriel mula sa kanyang bulsa. Isang larawan mula sa nakaraang 20 taon na may nakasulat na pangalan sa likod na hindi pa nababasa ng sinuman. Walang kibo,
At may mabibigat na hakbang na naglakad si Enrique palabas ng silid. Ganap na hindi natitinag sa banta ni Lucas. Ang bulwagan ng San Gabriel Medical Center ay napuno ng liwanag at ingay para sa 30 anibersaryo ng ospital. Ang mga mamahaling palamuti, mga kilalang tao sa lipunan, mga mamamahayag at ang mga doktor na nakasuot ng kanilang pinakamagagandang kasuotan ay nagtipon-tipon upang ipagdiwang ang karangalan ng pamilya Almeida. Nakatayo sa gitna ng entablado si Doña Celeste, nakangiti habang ipinagmamalaki ang pamana ng kanyang pamilya. Kasama si Lucas na patuloy na binabati ng mga tao dahil sa kanyang matagumpay na operasyon. Sa hindi kalayuan, nakatayo si Camila sa isang mamahaling pulang bestida, may hawak na baso ng alak, at may niting tila siya na ang nagmamay-ari ng buong gabi. Nakatayo si Livia sa isang madilim na sulok, malapit sa hagdanan, suot ang isang simpleng itim na bestida. Wala siyang hilig sa karangyaan, ngunit narito siya dahil hiniling ng kanyang mga kasamahang nurse na samahan sila. Habang pinagmamasdan ang kanyang asawa na nakikipagtawanan kay Camila, naramdaman ni Livia ang tila isang mabigat na bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Biglang naputol ang tawanan sa bulwagan nang humakbang si Camila patungo sa gitna. Hawak ang isang mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat. Habang ipinagdiriwang natin ang tagumpay ng San Gabriel, naniniwala ako na kailangan din nating maging tapat sa kaligtasan ng ating mga pasyente. Hindi natin maaring ipagdiwang ang integridad kung may mga doktor sa ospital na ito na nagpapakita ng matinding kapabayaan. Dahan-dahang binalot ng bulong-bulungan ang buong bulwagan. Itinuo ni Camila ang kanyang matalim na tingin kay Livia bago itinaas ang isang tablet na nagpapakita ng mga record ng medisina. Kamakailan lamang si Dr. Livia Almeida ay nagreseta ng maling dosis ng gamot sa puso para sa isang pasyente. Muntik na itong magdulot ng cardiac arrest kung hindi lamang natuklasan ng ating mga tauhan sa logistika. Mayroon ako mga kopya ng botika na nagpapakita ng kanyang lagda. Malakas na akusasyon ni Camila. Sa isang saglit, ang mga camera at mikropono ng mga mamamahayag ay sabay-sabay na humarap kay Livia. Ang liwanag ng mga flash ay sumunod sa kanya, habang ang mga bulong-bulungan ay naging mas malakas. Humakbang si Doña Celeste paitaas. Ang kanyang muka ay nagpakita ng matinding pagkabigo at galit, na tila isang matapat na ina na nasaktan sa ginawa ng kanyang anak. Livia, paano mo nagawa ito sa aming ospital? Pagkatapos ng lahat ng tiwala at pagkakatao na ibinigay namin sa iyo, sigaw ni Celeste, sapat na malakas upang marinig ng mga mamamahayag at ng lahat ng mga tao sa bulwagan. Lumapit si Livia, pinapanatili ang kanyang likod na tuwid sa kabila ng panginginig ng kanyang buunder katawan. Mama, hindi totoo yan. Alam natin dalawa kung sino ang nag-aproba ng mga gamot na yon. At alam nating si Lucas ang may kapabayaan. Bago pa man matapos ni Livia ang kanyang pangungusap, itinaas ni Celeste ang kanyang kamay at ibinagsak ang isang malakas na sampal sa pisngi ng kanyang manugang. Ang tunog ng sampal ay tila bumasag sa buong bulwagan. Bahagyang napalingon ang ulo ni Livia sa lakas ng impak at ang kanyang buhok ay nalaglag sa kanyang muka. Naramdaman niya ang matinding init at sakit sa kanyang pisngi, ngunit ang sugat sa kanyang puso ay mas malalim kaysa sa anumang pisikal na sakit. Dahan-dahang iniharap ni Livia ang kanyang muka. Tumayo siya ng tuwid pagkatapos ng sampal, pinunasan ang kanyang pisngi gamit ang likod ng kanyang kamay, nang hindi yumuyuko o nagpapakita ng anumang panghihina sa harap ng madla. Tiningnan niya si Lucas na nakatayo sa tabi ni Camila. Nanatiling tahimik si Lucas. Walang ginawa ang kanyang asawa upang ipagtanggol siya. Sa halip, tumingin si Lucas sa ibang direksyon, umiiwas sa kanyang mga mata upang iligtas ang sarili nitong reputasyon. Sa tabi nito, may niting tagumpay si Camila habang nakatitig sa durog na dignidad ng doktor. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang mag-unahan sa paglapit kay Livia. Panay ang tanong tungkol sa kanyang lisensya at kung totoo ba ang kapabayaan. Hindi sumagot si Livia. Tinalikuran niya sila, pinanatili ang kanyang ulo na nakataas at marangal na naglakad palabas ng bulwagan habang pinipigilan ang kanyang mga luha. Tumakbo siya palabas ng gusali, patungo sa madilim na kalsada sa ilalim ng matinding buhos ng ulan ng Maynila. Tumayo siya sa gitna ng lamig,
Hinahayaang humalo ang ulan sa kanyang mga luha habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa sakit at bighati. Ngunit pagkalipas ng ilang saglit, biglang humintuan ang mga patak ng ulan sa kanyang ulo. Nang iangat ni Livia ang kanyang basang muka, nakita niya ang isang malawak na itim na payong na sumisilong sa kanya. Sa tabi niya ay nakatayo si Enrique. Hawak ang payong, habang ang kanyang mga mata ay puno ng tahimik at matinding proteksyon na tila handang harapin ang buong mundo para sa kanya. Ang tunog ng mga patak ng ulan sa ibabaw ng itim na payong ay naging tanging musika sa gitna ng kanilang katahimikan. Inakay ni Enrique si Livia patungo sa kanyang mamahaling sasakyan na nakaparada sa gilid ng madilim na kalsada. Nang buksan niya ang pinto, ang mainit na hangin mula sa heater ng sasakyan ay agad na sumalubong sa kanila na nagbigay ng kaanting ginhawa sa nanginginig na katawan ni Livia. Umupo si Livia sa passenger seat habang si Enrique ay kumuha ng isang malinis at tuyong puting tuwalya mula sa likod at dahan-dahang iniabot ito sa kanya. "Patuyuin mo muna ang buhok mo, Livia," malambing na sabi ni Enrique. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala at malalim na respeto. Hindi niya tiningnan si Livia nang may paimbabaw na awa. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang matatag na suporta na tila isang sandalan sa gitna ng unos. Pinatuyo ni Livia ang kanyang basang buhok habang nakatitig sa mga patak ng ulan na dahan-dahang gumuguhit sa bintana ng kotse. "Bakit mo ako tinutulungan, Mr. Valenza?" Paos na tanong ni Livia. Halos pabulong ang kanyang boses dahil sa sikip ng kanyang lalamunan. Tawagin mo na lang akong Enrique. Tugon niya habang binubuksan ang isang maliit na lalagyan at kumuha ng ilang piraso ng yelo na binalot niya sa isang malinis na panyo. "Tinutulungan kita dahil alam ko ang katotohanan. Alam ko kung paano ka binaligtad ng pamilya Almeida upang pagtakpan ang kanilang sariling dumi. Alam ko ang tungkol sa mga peking supply ng gamot na pinapasok ni Camila sa San Gabriel." Dahan-dahang lumapit si Enrique. Pinananatili ang kanyang distansya upang hindi mabigla si Livia. Itinaas niya ang kanyang kamay na may hawak na yelo at banayad na idinampi ito sa namamaga at mapulang pisngi ng doktor. Sa sandaling iyon, ang dulo ng daliri ni Enrique ay bahaging dumampi sa balat ni Livia. Naramdaman ni Livia ang init ng kanyang balat sa kabila ng lamig ng yelo. Bahagyang huminto ang kanyang paghinga, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matagal na panahon ngayon lamang niya naramdaman ang isang haplos na walang hininging kapalit. Isang haplos ng dalisay na pag-aalaga. "Don't let them make you feel small, Livia. Matapang ka." Nakita ko kung paano mo isinalba ang buhay ng pasyente, habang si Lucas ay natatakot sa sarili niyang anino. Bulong ni Enrique. Ang kanyang muka ay seryoso at malapit sa kanya. Iniiwas ni Livia ang kanyang tingin. Dahan-dahang kinuha ang panyo upang siya na ang humawak nito. "I am still Lucas's wife, Enrique. Ang hiya, ang magiging eskandalo kapag ibinunyag ko ito, ay maaaring sumira sa lahat ng aking pinaghirapan. Sa kultura natin, ang asawa ang inaasahang mag-ingat sa danggal ng pamilya, anuman ang mangyari." Pamilya ba ang tawag sa mga taong sumapal sa iyo sa harap ng media? Pamilya ba ang tawag sa asawa na hinayaang tapakan ng iyong danggal para lamang iligtas ang kanyang sarili? Mabilis na tanong ni Enrique. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng katotohanan. "Ang dumi ng pamilya Almeida ay hindi mo dapat dalhin, Livia. You are the victim here, but you don't have to stay one. It's time to fight back." Napatitig si Livia sa kanyang sariling refleksyon sa bintana ng kotse. Tama si Enrique. Ang kanyang pananahimik ay hindi nagligtas sa kanyang kasal. Pinalakas lamang nito ang loob ng kanyang mga kaaway na saktan siya ng paulit-ulit. Dahan-dahang napalitan ng determinasyon ang pighati sa kanyang mga mata. "Ano ang kailangan kong gawin?" Tanong ni Livia, ang kanyang boses ay naging matatag. "Kailangan natin ng mga orihinal na dokumento ng mga transaksyon ni Camila. Ang pulang folder sa opisina ni Lucas," paliwanag ni Enrique habang ini-start ang makina ng kotse. "Ako ang bahala sa panloob na audit mula sa panig ng mga direktor. Ngunit kailangan kita upang maging mata ko sa loob ng ospital. Magkasama nating ibabagsak ang kanilang wad na kaharian." Tumango si Livia.
isang lihim na alyansa ang nabuo sa pagitan ng dalawang kaluluwang naghahanap ng katarungan. Nang ihatid ni Henrique si Livia sa kanyang bahay, ipinarada niya ang sasakyan sa ilalim ng puno ng mang'a na ilang bahay ang layo upang hindi sila mapansin ng mga kapitbahay. Bumaba si Livia hawak ang itim na payong na ipinilit ni Henrique na hiramin niya. Dahan-dahang umalis ang mamahaling sasakyan ni Henrique at ang pulang ilaw sa likod nito ay unti-unting nawala sa kadiliman ng gabi. Sa kabilang panig ng kalsada, nakatayo si Lucas sa balkonahin ng kanilang bahay. May hawak na baso ng alak. Nakita niya ang pagbaba ni Livia mula sa hindi pamilyar na marang, yang kotse. Nakita niya ang dahan-dahang paglayo ng pulang ilaw ng sasakyan sa dilim at isang matinding hinala ang agad na gumuhit sa kanyang mukha. Ipinatawag ni Doña Celeste si Livia sa kanyang pribadong opisina sa mansyon ng mga Almeida. Pagpasok ni Livia, agad niyang naramdaman ang tila nakalalasong hangin sa loob ng silid. Nakaupo si Celeste sa likod ng kanyang malawak na lamesang yari sa mahogany, habang si Lucas ay nakaupo sa sulok, balisa, umiiwas sa tingin ni Livia at patuloy na nilalaro ang kanyang mamahaling gintong pluma. May nakalatag na dokumento sa ibabaw ng lamesa. Ito ay isang deed of transfer para sa isang malawak na lupain sa Batangas. Ang tanging mana na iniwan ng yumaong ama ni Livia, ang kanyang natitirang kayamanan na walang kinalaman sa pamilya Almeida. Nagsalita si Celeste sa isang paimbabaw na tamis na tila ba puno ng pagmamahal. Livia, my dear, I know you've been having a hard time lately, ngunit pamilya pa rin tayo. Bilang asawa ni Lucas, kailangan mong makiisa sa aming mga mithiin. Si Lucas ay may ilang persona na obligasyon sa pananalapi na kailangang ayusin agad. At ang lupain mo sa Batangas ang gagamitin nating garantiya upang makakuha ng pautang sa bangko. Pirmahan mo na ito. Nanatiling tahimik si Livia. Dahan-dahang binabasa ang bawat linya ng dokumento. Alam niyang kapag nilagdaan niya ito, tuluyan ang mawawala sa kanya ang huling alaala ng kanyang ama upang ipambayad lamang sa mga utang ni Lucas na nagmula sa kanyang marang, yung pamumuhay kasama si Camila. Tumayo si Celeste mula sa kanyang silya, dahan-dahang lumapit kay Livia at nagkunwaring nag-aalala. Remember your duty as a wife, Livia. Isang mabuting asawang Pilipina ang palaging sumusuporta sa kanyang asawa sa oras ng kagipitan. Magmano ka sa akin at sundin mo ang makabubuti sa pamilyang ito. Inabot ni Celeste ang kanyang kamay. Inaasahan na gagawin ni Livia ang tradisyonal na paggalang o ganap na susunod sa kanyang kagustuhan. Ngunit sa pagkakataong ito, may nagbago kay Livia. Sa halip na iangat ang kamay ng biyana upang idampi sa kanyang marahan at matatag niyang binawi ang kanyang sariling kamay. Dahan-dahang hinayaang madulas ito palayo sa pagkakahawak ni Celeste. Hindi ko po pipirmahan ang papel na yan, Mama. Malumanay, ngunit mariing pahayag ni Livia. Ang paimbabaw na tamis sa mukha ni Celeste ay agad na naglaho. Napalitan ng tindi ng galit na tila ba isang maskara na biglang nabasag. Namula ang kanyang mukha at nanlaki ang kanyang mga mata. Ano? Tumang-i ka ba sa akin? Ang tinig ni Celeste ay naging shrill at matalim sa galit. How dare you? Sino ka ba sa akala mo? Baka nakakalimutan mo kung sino ang nagbigay sa'yo ng lahat ng meron ka ngayon. You are nothing but an ungrateful social climber, Livia. Tumayo si Lucas mula sa sulok, lumapit, at sinubukang gamitin ang kanyang gaslighting kay Livia. Livia, bakit ka ba napakaselos at napakamadamot? It's just a piece of land. Mama is doing this for us, para sa ating hinaharap. You are ruining our family. Ang lupang iyon ay hindi sa inyo, Lucas. Ito ay galing sa aking ama. Ang tanging bagay na naguugnay sa akin sa kanyang alaala. Sagot ni Livia, diretsyong nakatitig sa kanyang asawa. At hindi ko ito ibibigay upang ipambayad sa mga utang na nagmula sa mga kasinungalingan nyo. Ibinagsak ni Celeste ang kanyang palad sa ibabaw ng lamesa, na lumika ng isang mabigat na tunog na yumanig sa mga plorer sa loob ng silid. I will strip you of your medical license, Livia. Isang tawag ko lang sa lupo ng mga direktor at sa regulatory board, magiging isang malaking dumi na lamang ang pangalan mo. You will never perform a single surgery again sa bansang ito.
Tiningnan sila ni Livia nang may malamig na katatagan. Ang takot na dati niyang nararamdaman sa tuwing nagbabanta ang biyenan ay tuluyan ng naglaho. Ang lisensya ko ay pinag-irapan ko, Mama. Hindi niyo ito ibinigay sa akin. Gawin niyo ang gusto niyang gawin. Ngunit hindi niya makukuha ang lupa ng aking ama. Mabilis na tumalikod si Livia at lumabas ng opisina. Habang naglalakad siya sa tahimik na koridor malapit sa katabing suite ni Camilla upang pakalmahin ang kanyang mabilis na paghinga, narinig niya ang nagpapanik at mahinang boses ng babae mula sa bahaging nakabukas na pinto. What do you mean dead? Pumatak na ba ang balita sa media? Bulong ni Camilla sa kanyang telpo, o ang kanyang boses ay puno ng takot. Sinabi ko naman sa inyo na itago ang record ng pasyente. It was just a minor cardiac arrest mula sa expired na beta blockers na inaprubahan ko. Linisin niyo ang pangalan ko, kung hindi, isasama ko kayong lahat sa pagbagsak ko. Nanlaki ang mga mata ni Livia sa labas ng pinto. Isang pasyente ang namatay dahil sa mga expired na gamot na pinalusot ni Camilla at kinamit ni Lucas. Nang tumingin si Livia sa sahig, nakita niya ang isang nakalukot at itinapong piraso ng papel na tila nahulog mula sa basurahan ni Camilla. Dahan-dahan niya itong pinulot at pinuklat. Nakasulat doon ang pangalan ng yumaong pasyente, Manuel Santos. Niyakap ni Livia ang piraso ng papel sa kanyang dibdib. Hawak na niya ang sandata na tuluyang magpapabagsak sa kanila. Ang gabi sa San Gabriel Medical Center ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga ilaw sa kahabaan ng pasilyo ay dahan-dahang pinatay. Tanging ang malalamig na asul na emergency lights na lamang ang natitira na nagbibigay ng kakaunting liwanag. Sa dulo ng koridor kung saan naroroon ang bodega ng mga supply ng gamot, nakatayo si Aling Rosa. Hila-hila ang kanyang cart ng mga kagamitang panlinis upang magsilbing harang. Gamit ang kanyang master keycard, dahan-dahang binuksan ng matandang nurse ang pintuan ng bodega. Salamat po, Aling Rosa, mahinang bulong ni Livia. Ang kanyang tinig ay puno ng kaba. Hinawakan ni Aling Rosa ang kamay ni Livia. Mararamdaman ang init at katapatan nito. Huwag kang mag-alala, anak. Ako ang magbabantay dito sa labas. Bilisan mo lang sa loob at mag-iingat ka. Sa sandaling iyon, bago pumasok sa madilim na bodega, naramdaman ni Livia ang matinding emosyon sa kanyang dibdib. Sa gitna ng laban na ito, kung saan tinalikuran siya ng kanyang sariling asawa at biyenan, ang simpleng nurse na ito ang nag-aalok sa kanya ng kaligtasan. Niyakap ni Livia si Aling Rosa ng napakahigpit, isang tahimik na yakap ng pasasalamat, na nagbigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy sa kanyang unang hakbang patungo sa katotohanan. Pumasok si Livia sa loob ng bodega, ang hangin ay amoy karton at gamot. Gamit ang mahinang liwanag mula sa screen ng kanyang telpon, binagtas niya ang mga matatangkad na estante ng mga gamot. Huminto siya sa tapat ng estante na may nakasulat na cardiac medications. Doon ay nakita niya ang ilang kahon ng beta blockers na may mga magkakaibang lot number, mga peking label na idinikit lamang upang pagtakpan ang mga expired na gamot na pinalusot ni Camilla. Ngunit bago pa man niya makuna ng larawan ang mga kahon, ang mahinang tunog ng elektronikong trangka ng pintuan sa labas ay umalingaw-ngaw. May pumasok sa bodega. Mabilis na pinatay ni Livia ang liwanag ng kanyang telepo at sumiksik sa pagitan ng dalawang matatangkad na kahon ng supply sa pinakamadilim na sulok. Pinid ang kanyang mga mata. Pinipigilan ang kanyang paghinga habang nararamdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila ba maririnig ng sinumang pumasok. Bumukas ang pinto at dalawang pamilyar na boses ang narinig niya sa dilim. Sina Lucas at Camilla. Camilla, sigurado ka ba na walang nakaiwan ng papel ni Manuel Santos dito? The inspector is coming tomorrow. Sinabi ko naman sa'yo, we need to burn those fake invoices. Galit at nagpapanik na bulong ni Lucas, ang kanyang boses ay naninginig sa takot. Calm down, Lucas. Nasa akin ang mga orihinal na resibo. I've already hidden them in the red folder. But someone notified me just now na may nag-iimbestiga sa bodega. Sagot ni Camilla, habang panay ang lakad at pag-ilaw ng kanyang cellphone sa mga estante. May leak sa loob ng pharmacy natin. Sino? Si Livia ba? Tanong ni Lucas. Ang kanyang tinig ay puno ng hinala. Kung nalaman niya ito,
We are dead! Magwawala si Mama! Nakatago sa dilim. Naramdaman ni Livia ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Hawak na niya ang pangalan ng yumaang pasyente at nayon ay napatunayan na niya ang direktang koneksyon ng kanyang asawa sa krimeng ito. Sa ibabaw ng lamesang malapit sa kanyang kinalalagyan, nakita niya ang duplicate delivery receipts na hindi pa nailalagay sa pulang folder. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay sa dilim, naramdaman ang manipis na papel, at dahan-dahan itong isinilid sa bulsa ng kanyang puting coat. Matapos ang ilang minuto ng paghahanap, luwabas na rin sina Lucas at Camila, muling isinasara ang pinto. Gumamit si Livia ng emergency exit release upang dahan-dahang lumabas. Nakita niya si Aling Rosa na nakahinga ng maluwag nang makita siyang ligtas. Tumango si Livia, isang senyales na nakuha niya ang kailangan. Mabilis na naglakad si Livia patungo sa pangunahing lobby ng ospital upang makauwi. Hawak niya ang kanyang leather handbag kung saan isinilid niya ang mga duplicate receipts. Ngunit bago pa man siya makarating sa sliding door ng exit, lumitaw si Lucas mula sa anino ng elevator bank. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding hinala habang dahan-dahang lumalapit kay Livia. Livia? Malamig na tawag ni Lucas. Ang kanyang boses ay umaalingaw nang sa walang taong lobby. Anong ginagawa mo rito sa oras na ito? At bakit mukhang may tinatago ka? May kinuha lang akong gamit sa aking locker, Lucas. Sagot ni Livia, pinapanatili ang kanyang boses na walang emosyon sa kabila ng kaba sa kanyang dibdib. Tiningnan ni Lucas ang kanyang asawa mula ulo hanggang paa at ang kanyang tingin ay huminto sa leather handbag ni Livia. Ipakita mo sa akin ang bag mo. Let me check what's inside. May hinala ako na may kinukuha kang hindi sayo. Humakbang si Lucas pait-aas. Hinawakan ang strap ng bag ni Livia habang ang kanyang mga daliri ay lumapat sa metal na zipper. Ang marahang pagkiskas ng mga ngipin ng metal na zipper habang dahan-dahan itong binubuksan ni Lucas ay bumasag sa nakatatakot na katahimikan ng lobby. Bitawan mo ang bag ng aking audit assistant, Lucas. Ang malamig at determinadong tinig ni Henrique ay umalingaw-ngaw mula sa madilim na koridor patungo sa labi ng ospital. Napatigil si Lucas. Dahan-dahang binitawan ang siper ng bag ni Livia habang ang kanyang muka ay napalitan ng gulat at inis nang makita ang matangkad na figura na mamumuhunan na dahan-dahang lumalapit sa kanila. Humakbang si Enrique sa pagitan ni Livia at Lucas, tila ba isang matibay na pader na naglalayong protektahan ng doktor. Assistant? Anong ibig mo sabihin, Valenza? Asawa ko si Livia! Galit na asik ni Lucas, sinusubukang itago ang kanyang sariling kaba. Si Dr. Livia ay opisyal na itinalaga ng Lupon bilang aking medical na audit consultant para sa San Gabriel. Diretsong sagot ni Enrique, walang bakas ng emosyon sa kanyang muka, ngunit may matalim na tingin na nagpatahimik kay Lucas. Ang mga dokumento sa loob ng kanyang bag ay mga restricted financial records na kailangan ko para sa aking pagsusuri bukas. Kung haharangan mo siya o pakikialaman ng kanyang bag, itinuturing mo na rin kalaban ng buong lupo ng mga direktor. Do you want me to report this to Doña Celeste and the committee tonight, Lucas? Pawisan at walang nagawa, dahan-dahang napatras si Lucas. Alam niyang kapag umabot sa kanyang ina ang usapin ng audit, mas lalong magiging komplikado ang sitwasyon. Restricted documents? Sinasabi ko sa'yo, Livia, huwag kang gumawa ng kwento sa likod ko. Let's see how far your little assistant game will take you. Galit na banta ni Lucas bago mabilis na tumalikod at sumakay sa kanyang sasakyan. Nang dahan-dahang mawala sa paningin ang kotse ni Lucas, naramdaman ni Livia ang panghihina ng kanyang mga tuhod dahil sa tindi ng adrenaline. Humawak siya sa kanyang dibdib, pilit na pinatatahimik ang kanyang mabilis na paghinga. Dahan-dahang hinawakan ni Henrique ang siko ni Livia upang alalayan siya, isang marahan at magalang na hawak na nagbigay ng agarang pakiramdam ng kaligtasan. Hindi naligtas dito, Livia. Sumama ka sa akin. Malambing na sabi ni Henrique. Inakay niya si Livia patungo sa kanyang pribadong opisina sa katabing gusali ng San Gabriel. Isang tahimik na silid na pinaliligiran ng mga matatangkad na estante ng mga aklat at may malambot na sofa sa gitna. Ang silid ay binalot ng mahinang liwanag mula sa isang lampara
na nagbigay ng isang mainit at payapang atmosfera. Ipinagtimpla ni Henrique si Livia ng mainit na tsaa habang dahan-dahan nilang inilatag sa ibabaw ng lamesa ang mga duplicate delivery receipts na nakuha ni Livia mula sa bodega. "Bakit mo ito ginagawa, Henrique?" tanong ni Livia matapos uminom ng kaanting tsaa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa lalaking nakaupo sa kanyang tapat. "You have no personal reason to risk your safety for me or for this hospital." Tumingin si Enrique sa kawalan, at sa kanyang mukha ay gumuhit ang isang malalim at nakatagong pighati na tila matagal na niyang dinadala. "Ang pamilya ko ay nawalan din ng mahal sa buhay dahil sa kapabayaan at kasakiman ng iba, Livia. Ang aking ate ay namatay sa loob ng isang ospital na pinatatakbo ng mga taong katulad ni na Celeste at Lucas. Mga taong mas pinahahalagaan ng pera kaysa sa buhay. Ang San Gabriel ay dating isang santuwaryo bago ito pinasok ng korupsyon. Hindi ko lang sinasave ang ospital na ito, Livia. Gusto kong iligtas ang mga taong naniniwala pa rin sa tunay na kahulugan ng medisina. Ang mga taong katulad mo." Isang mainit na luha ang dahan-dahang gumulong sa pisingi ni Livia nang marinig ang kwento ni Enrique. Lumapit si Enrique ng kaunti, dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay at gamit ang kanyang hinlalaki, banayad niyang pinunasan ng luha sa pisingi ng doktor. Ang haplos ng kanyang balat ay mainit at matatag na nagpadala ng isang banayad na pakiramdam ng kagalingan sa puso ni Livia. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na hindi siya nag-iisa sa kanyang pag-iisa. Habang magkatabi silang nakaupo sa sofa upang suriin ang bawat dokumento, ang matinding pagod ng nakalipas na mga araw, ang mga gabing walang tulog sa silid operasyon, at ang walang katapusang takot ay dahan-dahang sumuko sa kanyang katawan. Ang mga mata ni Livia ay naging mas mabigat. Dahan-dahan, ang kanyang ulo ay napasandal sa matatag na balikat ni Enrique. Napatigil si Enrique sa isang saglit, pinatitigil ang kanyang sariling paghinga upang hindi magising ang doktor. Nang makita ang payapang mukha ni Livia, dahan-dahang lumambot ang kanyang ekspresyon. Inabot niya ang isang malambot na kumot mula sa katabing upuan at maingat na ipinatong ito sa mga balikat ni Livia. Inilalapit ang kanyang sarili upang bigyan siya ng init at proteksyon sa gitna ng malamig na gabi. Ngunit sa labas ng bintana ng opisina, sa ilalim ng anino ng mga puno sa hardin, may isang estranjero na nakatayo sa dilim. Isang mabilis at walang tunog na pagkislap ng flash ng kamera ang sumiklab sa kadiliman. Kinukunan ang larawan ng dalawa na magkasama sa loob ng silid, bago tuluyang naglaho ang anino sa dilim. Isang matinding alarma ang umalingaw-ngaw sa buong emergency room ng San Gabriel Medical Center. Isang kilalang lokal na pinuno ng komunidad ang isinugod sa ospital dahil sa matinding pananakit ng dibdib at hirap sa paghinga. Dahil sa kanyang kamakailan lamang na matagumpay na ulat sa media, si Lucas ang agad na tinawag ng mga nurse upang pamunuan ang emergency na kaso. Ngunit sa loob ng silid operasyon, ang katotohanan ay mabilis na lumitaw. Pawisan at nanginginig ang mga kamay ni Lucas habang nakatitig sa monitor ng electrocardiogram. Sa ilalim ng matinding presyon, hindi niya mabasang mabuti ang magulong linya ng tibok ng puso ng pasyente. Upang itago ang kanyang kawalan ng kakayahan, nagmamadali siyang nag-utos ng walang tamang pagsusuri. "Ibigay ang pinakamataas na dosis ng beta-blocker, na yun na!" Pasigaw na utos ni Lucas sa nurse. Ang gamot na kanyang itinuro ay nagmula sa kamakailang kargamento na pinalusot ni Camila. Isang batch ng mga gamot na expired at may peking label. Pagka-iniksyon ng gamot, sa halip na kumalma ang puso ng pasyente, ang kanyang presyon ng dugo ay biglang bumagsak sa mapanganib na antas. Ang matatalas at mabilis na tunog ng monitor ng tibok ng puso ay naging magulo at nagpapanik, na nagbabadya ng isang malapit na cardiac arrest. Napatigil si Lucas. Nanlamig ang kanyang buong katawan habang nakatitig sa monitor. Nagsimula siyang sumigaw sa mga nurse upang isisi sa kanila ang kanyang sariling pagkakamali, habang ang buong silid operasyon ay nabalot ng kaguluhan at takot. Eksaktong sa sandaling yon, bumukas ang pinto at pumasok si Livia na nakasuot na ng kanyang surgical gown. Agad niyang nakita ang critical na sitwasyon ng pasyente at ang kawalan ng aksyon ng kanyang asawa.
What are you doing here, Livia? Get out! This is my patient! Galit na sigaw ni Lucas. Sinusubukang harangan si Livia upang hindi makita ng iba ang kanyang kahihiyan. Hindi siya pinansin ni Livia. Humakbang si Livia paitaas patungo sa lamesa ng operasyon. Sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang matatag at malakas na tinig ay umalingaw-ngaw na nagpatahimik sa lahat ng mga nurse, katulong at maging kay Lucas. Ihanda ang defibrillator. Charged to 200 joules. Simulan ang CPR ngayon din. Lahat kayo, makinig sa aking mga utos. Walang gagalaw ng walang pahintulot ko. Matatag at may otoridad na utos ni Livia. Ang kaninyang commanding presence ay tila isang liwanag sa gitna ng madilim na silid. Agad na sumunod ang mga nurse sa kanyang mga utos. Tuluyang binabaliwala ang mga protesta ni Lucas. Sa loob ng sumunod na 10 minuto, si Livia ay lumaban ng buong husay para sa buhay ng pasyente. Gamit ang kanyang mabilis at tumpak na mga desisyon, binigyan niya ang pasyente ng tamang gamot upang kontrahin ang maling dosis na ibinigay ni Lucas. Dahan-dahan, ang magulong tunog ng monitor ay napalitan ng isang matatag, regular at payapang ritmo. Ligtas na ang pasyente. Hininga na lumabas si Livia mula sa silid operasyon, tinatanggal ang kanyang surgical mask. Nakasandal si Lucas sa pader ng pasilyo, maputla, nanginginig, at basang-basa ng pawis. Lumapit sa kanya si Livia. Ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng matinding babala. Iniligtas ko ang pasyente mo, Lucas. Pero sa susunod, nahawakan mo ang scalpel o magreseta ka ng gamot ng walang sapat na kaalaman. Hindi lang ang lisensya mo ang mawawala, kundi ang kaluluwa mo dahil sa pagpatay ng tao. Hindi nakasagot si Lucas. Iniwan siya ni Livia upang linisin ang kanyang mga kagamitan. Nais ni Livia na kunin ang physical na chart ng pasyente upang idokumento ang insidente at itago ang mga lot number ng expired na gamot bilang ebidensya. Ngunit nang bumalik siya sa nurse's station, laking gulat niya nang mabatid na ang physical na chart ay biglang nawala. Alam ni Livia na may nagtatangka na burahin ang bakas ng kapabayaan. Mabilis siyang laglakad patungo sa Central Administration at Pharmacy Records Office upang suriin ang electronic log ng ospital. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto ng madilim na opisina. Sa loob ng silid, natagpuan ni Livia si Camilla na nakatayo sa tapat ng computer. Mabilis na nagtitipa si Camilla sa keyboard, pilit na binabago at binubura ang electronic medicine requisition records ng expired na beta blocker na ginamit sa pasyente kanina. Ang mukha ni Camilla ay binalot ng kakaiba at kumikislap na asul na ilaw mula sa monitor ng computer habang nagpapanik na tinatapos ang kanyang krimen. Isang pribadong silid sa isang mamahaling restaurant sa Maynala ang naging saksi sa desperasyon ni Doña Celeste. Nakaupo siya sa tapat ni Henrique, pilit na pinananatili ang kanyang marangyang anyo sa kabila ng unti-unting pagguho ng kanyang impluwensya sa San Gabriel. Dahan-dahan niyang itinulak ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng lamesa patungo kay Henrique. Mr. Valenza, let's be practical. Ang San Gabriel ay pag-aari ng aking pamilya sa loob ng maraming dekada. Hindi makabubuti sa sinuman ang maghukay ng napakalalim. Narito ang isang munting regalo para sa iyong kooperasyon. Let's make this audit favorable to us. Nakangiting alok ni Celeste, bagaman bakas ang pang-ininig sa kanyang tinig. Hindi man lamang tiningnan ni Henrique ang sobre, gamit ang kanyang hintuturo, dahan-dahan, ngunit mariin niyang itinulak ang sobre pabalik kay Celeste. Doña Celeste, nagkakamali ka kung iniisip mong may presyo ang aking integridad. Ang audit ay magpapatuloy. Ang bawat peking transaksyon, bawat expired na gamot, at bawat buhay na inilagay ninyo sa panganib para sa inyong kasakiman ay ilalahad ko sa lupo ng mga direktor. Malamig na sagot ni Enrique habang tumatayo mula sa kanyang kinauupuan. Nawala ang paimbabaw ng iti sa mukha ni Celeste, napalitan ng tindi ng galit. You are playing a dangerous game, Valenza. Walang sinumang kumalaban sa pamilya Almeida sa lungsod na ito na hindi nagbayad ng mahal. Tingnan natin kung sino ang maiiwang nakatayo kapag gumuho ang inyong kaharian, Doña Celeste. Huling salita ni Enrique bago dahan-dahang lumabas ng silid. Nang gabiring iyon, pag-uwi ni Livia sa kanilang bahay, agad siyang sinalubong ng galit na si Lucas.
Pabalik-balik ito sa paglakad sa sala, may hawak na baso ng alak, at halatang kanina pa naghihintay. Livia! What are you telling Enrique? Bakit alam niya ang tungkol sa mga duplicate invoices sa bodega? Pasigaw na tanong ni Lucas, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Sinisira mo ba ang pamilyang ito? Ikaw ang nagbigay sa kanya ng mga impormasyon, hindi ba? Malamig na ibinaba ni Livia ang kanyang mga susi sa lamesa, nang hindi man lang tinataasan ang kanyang tinig. Ang dumi ng pamilya mo ang sumisira sa inyo, Lucas. Hindi mo kailangan ng tulong ko para ron. Lumapit si Lucas ng mabilis at hinawakan ang braso ni Livia, pilit na niyayanig ang kanyang asawa. Sumagot ka! Asawa kita! Kapag bumagsak ako, kasama kang malulubog sa putikan. Huwag mong isipin na ligtas ka dahil nakadikit ka sa Enrique na yan. Tiningnan ni Livia ang kamay ni Lucas sa kanyang braso at pagkatapos ay diretsong nakatitig sa mga mata ng kanyang asawa nang may ganap na kawalan ng emosyon. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Bitawan mo ako, Lucas. Pabulong ngunit mariing utos ni Livia. Nabigla si Lucas sa lamig ng kanyang boses. Kaya dahan-dahan niyang binitawan ang braso nito. Tumalikod si Lucas upang magbuhos muli ng alak sa kanyang baso. Patuloy ang kanyang panunumbat. You are nothing without us, Livia. Isang salita lang ni Mama, magiging pulubi ka sa kalsada. Magmamakaawa ka rin sa akin balang araw. Habang nakatalikod si Lucas at abala sa pagbubuhos ng alak, dahan-dahang hinila ni Livia ang gintong singsing sa kasal mula sa kanyang daliri. Nang walang kahit isang sulyap sa kumikinang na metal, dahan-dahan niyang binitawan ito diretsong pumatak sa basuran sa tabi ng counter ng kusina. Walang tunog na nilika ang pagbagsak nito sa ilalim ng mga itinapong papel. Tumalikod si Livia at naglakad patungo sa kanyang silid. Tuluyang tinatapos ang kanyang ugnayan kay Lucas. Kinaumagahan, naglakad si Livia patungo sa kanyang kotse sa pribadong basement parking ng ospital. Hawak na niya ang kanyang susi at akmang bubuksan ang pinto ng sasakyan nang biglang umalingaw-ngaw ang familiar na boses mula sa likod. Livia, huwag mong sakyan ang kotse mo. Napatigil si Livia at nakita si Enrique na mabilis na lumalapit sa kanya. May hawak na flashlight si Enrique at ang kanyang mga kamay ay may bakas ng itim na langis. Lumuhod si Enrique sa tabi ng gulong ng sasakyan ni Livia at itinuro ang ilalim nito. The brake fluid is completely gone. Hindi ito aksidente, Livia. Sinadya nilang puturin ang kable ng iyong preno. Seryosong pahayag ni Enrique. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa tindi ng protective anger at pagkabahala para sa kanyang kaligtasan. Napatitig si Livia sa putol na kable sa ilalim ng tsasis ng kotse, kung saan ang maitim na likido ay dahan-dahang pumapatak sa malamig na semento ng parking lot. Sa silong ng lumang kapilya ng San Gabriel Medical Center, kung saan ang liwanag mula sa iilang kandila ay dahan-dahang lumalaban sa kadiliman, isang lihim na pagtitipon ang nagaganap. Ang silid na ito, na madalas ay walang tao sa gabi, ay napuno ng mga nurse, janitor, mga katultan sa botika at mga mahihirap na pasyente ang dating isinalba ni Livia ng walang hinihiing kapalit. Nakatayo sa harap ng altar si Aling Rosa. Ang kanyang muka ay seryoso, ngunit puno ng katatagan. Mga kasama, alam nating lahat kung gaano kabuti si Dr. Livia. Sa bawat oras na tayo ay nahihirapan, sa bawat luha na pumatak mula sa ating mga mata, naroroon siya upang umakay sa atin. Ngayong siya naman ang tinatrato ng pamilya Almeida na parang basura, papayag ba tayong manahimik na lamang? Isang sabay-sabay na pag-iling at mga pabulong na pagsang-ayon ang sumagot sa kanyang tanong. Sa sandaling yon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kapilya. Pumasok si Livia kasama si Enrique. Napatigil si Livia sa may pintuan, nanlaki ang kanyang mga mata at napahawak sa kanyang dibdib nang makita ang higit sa 30 tao na nagtipon para sa kanya. Isa-isang lumapit ang mga nurse at tauhan, dala ang kani-kanilang mga isinulat na patotoo. Dr. Livia, narito ang kopya ng logbook ng butika na nagpapatunay na si Camila ang nag-utos na ilabas ang mga expired na gamot, sabi ng isang batang nurse. Nakahanda po akong tumestigo sa lupon na si Lucas ay walang ginawa sa operating room at ikaw ang nag-opera sa tatay ko.
Dugtong naman ng isang katulong na si Rohano. Naramdaman ni Livia ang tila pagbuhos ng mainit na tubig sa kanyang nanlalamig na puso. Sa loob ng maraming taon, inakala niya na ang kanyang tahimik na sakripisyo ay walang nakakakita, na siya ay nag-iisa sa kanyang pagdurusa sa ilalim ng kapangyarihan ng pamilya Almeida. Ngunit sa gabing ito, sa harap ng mga taong itinuturing na pinakamahina sa ospital, natagpuan niya ang kanyang tunay na lakas. Ang mga luha ng matinding pasayahan at pasasalamat ay dahan-dahang gumulong sa kanyang mga pisingi. Sa gitna ng emosyonal na sandaling yon, isang maliit na batang babae, ang anak ng mahirap na pasyenteng isinalba ni Livia kamakailan, ang dahan-dahang lumapit sa kanya. May hawak ang bata na isang bahagyang nakalukot na piraso ng papel. Iniabot niya ito kay Livia nang may tapat at malambing na ngiti. Kinuha ito ni Livia at binuklat. Sa papel ay may iginuhit na larawan gamit ang mga krayola. Ipinapakita roon si Livia na nakasuot ng kanyang puting coat ng doktor, ngunit may malalapad at malalambot na pakpak ng isang anghel habang nakatayo sa tabi ng isang masayang pamilya. Para sa iyo po, Doktora Livia, sabi po ni Papa, ikaw daw po ang anghel na ipinadala ng Diyos upang dugtungan ang buhay niya. Mahinang bulong ng bata. Lumuhod si Livia sa semento. Niyakap ang bata ng napakahigpit habang patuloy ang pagbuhos ng kanyang luha. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pagbabalik ng tunay na pag-asa. Ang pag-asa na nagbigay daan upang maunawaan niyang ang laban na ito ay hindi na lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kaligtasan at dignidad ng lahat ng mga taong umaasa sa kanya. Nang gabi ring iyon, dinala ni na Henrique at Livia ang lahat ng mga patotoo sa kanyang pribadong opisina. Isa-isa nilang inihanay ang mga piraso ng ebidensya, pinagsasama ang mga rekord ng pananalapi, mga peking resibo ni Camila, at ang mga patotoo ng mga nurse. Ang kaso ay buo na at handa nang isumite sa Department of Health at sa Securities and Exchange Commission upang tuluyang isailalim sa audit ang San Gabriel. We have everything we need, Livia. Nakang-iting sabi ni Henrique habang inaayos ang huling pahina ng ulat. Ito na ang huling gabi ng pamamayagpag ni na Celeste at Lucas. Ngunit habang inilalagay ni Livia ang mga dokumento sa folder, biglang uminit ang telepono ni Henrique sa ibabaw ng lamesa. Sinagot ito ni Henrique, ngunit nang ilapat niya ang receiver sa kanyang tainga, ang kanyang muka ay biglang napalitan ng matinding pagkagulat at panlalamig. Isang binagong boses sa kabilang linya ang nagsalita sa isang nakatatakot na tono. Valenza, alam ko kung bakit ka talaga bumalik sa San Gabriel. Alam ko ang nangyari sa pamilya mo 20 taon na ang nakalilipas. Umalis ka na sa bansa habang may oras pa? Kung ayaw mong mabulok sa kulungan kasama ang lahat ng mga lihim mo. Napatigil si Henrique. Ang kanyang pagkakahawak sa telepon. No ay naging napakahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Bago pa man siya makasagot, tuluyan ang pinato ng kabilang linya ang tawag. Ang mahabang tunog ng patay na linya sa telepono ay umalingaw, naw sa tahimik na silid na nag-iwan ng isang madilim na shadow sa ibabaw ng kanilang nakamit na pag-asa. Ang gabi bago ang nakatakdang pagpupulong ng lupon ng mga direktor ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Sa loob ng isang lumang simbahan sa Maynila, kung saan ang bango ng lumang kahoy at natutunaw na kandila ay lumalaban sa lamig ng hangin, naupo si Livia sa isa sa mga kahoy na upuan. Nakayuko siya. Pinatatahimik ang kanyang isip na binalot ng pangamba matapos marinig ang tungkol sa tawag na natanggap ni Henrique kagabi. Dahan-dahang tumabi si Enrique sa kanya. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng kandila mula sa altar, nakita ni Livia ang seryoso ngunit payapang mukha ng lalaki. Walang salita ang namagitan sa kanila sa loob ng ilang minuto. Tanging ang kapayapaan ng banal na lugar ang sumilong sa kanilang nagdurusang puso. Dahan-dahang inabot ni Enrique ang kamay ni Livia. Ang kanilang mga kamay ay magkasamang sumandal sa ibabaw ng tuhod sa ilalim ng mahinang liwanag ng kandila sa dambana na nagbigay sa kanila ng isang tahimik at matatag na koneksyon. Sa haplos na iyon, naramdaman ni Livia ang pagbuhos ng isang pambihirang lakas na tila walang anumang unos ang makagigiba sa kanila. Livia? Panimula ni Enrique. Ang kanyang tinig ay mababa ngunit puno ng emosyon.
Anuman ang subukan nilang ihukay tungkol sa aking nakaraan at anuman ang banta na kanilang ibato sa akin, meron lamang akong isang layunin. I didn't stay in this fight just for the past. I stayed because of you. Napatunayan ko sa aking sarili na ang isang babaeng katulad mo na dumaan sa matinding apoy ngunit nanatiling matatag ang puso ay hindi karapat-dapat na sirain. You deserve to be loved and protected, Livia. Nangatal ang mga labi ni Livia sa tindi ng kinalalagyan ng kanyang emosyon. Sa nakalipas na 5 taon, nasanay siya sa mga panunumbat ni Lucas, sa lamig ng kanilang tahanan at sa pakiramdam na siya ay isang kasangkapan lamang. Ngayong naririnig niya ang mga salitang ito mula kay Enrique, ang kanyang mga natitirang sugat ay tila dahan-dahang naghihilom. Tumingin siya kay Enrique nang may mga matang nagniningning sa luha. Bukas ang huling paghuhukom, Enrique. Kung ano man ang mangyari, hindi ko pagsisihan ang pagtayo sa tabi mo sa laban na ito. Haharapin ko ang bukas ng may tapang. Dahan-dahang lumapit si Enrique kay Livia. Inilapit niya ang kanyang mukha at nag-iwan ng isang banayad, matagal at tapat na halik sano ng doktor. Ito ay isang sumpa ng katapatan at proteksyon. Isang dalisay na kilos ng pag-ibig na walang hinihiing kapalit kundi ang kaligtasan ng kanyang minamahal. Ipinikit ni Livia ang kanyang mga mata. Nilalasap ang init ng kanyang hininga na tila ba nagbigay sa kanya ng ganap na kapayapaan bago ang nakatakdang bagyo. Nang matapos silang manalangin, naghiwalay sila ng sasakyan upang makauwi. Ngunit nang makarating si Livia sa tapat ng kanyang gate, agad na sumikip ang kanyang dibdib at nanlamig ang kanyang mga palad. Isang sasakyan ng pulis na may kumikislap na asul at pulang ilaw ang nakaparada mismo sa tapat ng kanyang bahay. Nakatayo sa tabi ng gate si Lucas, kasama ang isang opisyal ng puli. Siya may niting tagumpay at kawalang hiyaan sa mukha ng kanyang asawa habang hawak ng opisyal ang isang opisyal na dokumento, isang peking warrant of arrest na inihanda ni Celeste upang arestuhin si Livia sa hinalang pagnanahaw ng mga dokumento ng ospital at kapabayaan sa pagkamatay ng pasyenteng si Manuel Santos. Ito ang kanilang huling desperadong hakbang upang hindi makadalo si Livia sa pagpupulong ng lupon bukas. Ang mahaba at nagpapakasakit na tunog ng sirena ng sasakyan ng pulis na dahan-dahang papalapit sa dulo ng kalsada ay umalingaw-ngaw, na nagpuno sa kanyang puso ng isang nakatatakot na babala. Nagsimula ang pagpupulong ng lupo ng mga direktor sa pangunahing boardroom ng San Gabriel Medical Center. Nakaupo si Doña Celeste sa kabisera ng lamesa, suot ang isang nakalolokong ngiti ng tagumpay habang tinitingnan ang kanyang gintong relo. Sa kanyang tabi, nakaupo si Lucas na may bakas ng ginhawa sa kanyang muka. Naniniwala ang peking warrant of arrest na kanilang ipinadala kagabi ay naging sapat upang tuluyan ng mabilanggo si Livia sa madilim na selda. Sa kabilang dulo, abala si Camila sa pag-aayos ng kanyang makeup. May tiwala na ang kanyang mga planong pagbura sa electronic records ay naging perpekto. Mukhang wala rito si Dr. Livia Almeida upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Panimula ni Celeste. Ang kanyang boses ay puno ng paimbabaw na lungkot na hinaluan ng pangmaliit. Dahil dito, formal ko nang iminumungkahi sa lupo na bawiin ang kanyang lisensya at tanggalin siya sa kanyang posisyon dahil sa matinding kapabayaan sa pasyente. Ngunit bago pa man makasagot ang mga miyembro ng lupon, ang mabibigat na double doors ng boardroom ay dahan-dahang bumukas ng walang anumang ingay. Pumasok si Livia, suot ang kanyang malinis na puting coat ng doktor. Ang kanyang ulo ay nakataas at may katatagan sa kanyang mga mata. Kasunod niya si Enrique, na sinalubong ng mga kinatawan mula sa Department of Health, mga opisyal mula sa National Bureau of Investigation, at isang pangkat na mga legal na auditor. Napatayo si Celeste mula sa kanyang silya, namutla ang kanyang mukha at nanginig ang kanyang mga kamay. Livia? Paano ka nakarating dito? Lucas, hindi ba't? Ang inyong peking warrant of arrest ay ibinasura ng municipal prosecutor bago pa man ako makarating sa presinto, Doña Celeste. Malamig na sumingit si Enrique. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong silid na parang isang hatol. Ngayon,
Oras na upang pag-usapan natin ang mga totoong krimen na nagaganap sa loob ng San Gabriel. Humakbang si Livia paitaas patungo sa lamesa. Nang walang takot, inilagay niya ang kanyang tablet sa gitna ng lamesa at ikinonekta ito sa pangunahing projector ng silid. Sa malawak na screen ay lumitaw ang mga orihinal na ulat ng pagbili ng mga expired na gamot, mga duplicate invoices na nagpapakita ng direktang lagda ni Camila, at ang electronic log ng pharmacy system na nagpapatunay na binago ni Camila ang record ng gamot ng yumaong pasyente na si Manuel Santos. Inilahad din ni Livia ang opisyal na autopsy report mula sa pamahalaan na nagpapatunay na ang pasyente ay namatay dahil sa expired na gamot sa puso na pinalusot ng pamunuan. Binalot na matinding gulat at bulong-bulungan ang buong lupon ng mga direktor. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Camila sa takot. No! Hindi sa akin yan! Inutusan lang ako ni Lucas. Si Lucas ang pumirma sa mga pulang folder na yon dahil kailangan niya ng pera para pambayad sa kanyang mga utang sa kasino. Hysterical na sigaw ni Camila habang itinuturo ang kanyang kasabwat. What? Sinungaling ka, Camila? Ikaw ang nagdala ng supplier at nagsabing walang makakaalam? Galit na bawi ni Lucas. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng takot at pagpapanik. Nang makita ni Celeste na wala ng paraan upang isalba ang kanyang reputasyon, walang awa niyang binaligtad ang kanyang sariling anak upang iligtas ang kanyang sarili. Shut up, Lucas! Wala akong kinalaman sa mga kasalan ng ginawa ng aking anak at ng babaeng ito. Mr. Valenza, ang pamilya Almeida ay biktima rin ng kahinaan ng karakter ni Lucas. Handa akong makipagtulungan sa inyo. Tiningnan ni Livia ang kanyang biyenan nang may matinding rimarim. Huli na ang pagtataksil mo kahit sa sarili mong anak, Mama. Sapat na ang dumi na dinala mo sa ospital na ito. Ikinabit ni Henrique ang isa pang file sa projector. Sa pagkakataong ito, lumitaw sa screen ang isang malinaw na video recording ng pananampal ni Celeste kay Livia sa anibersaryo, kasama ang kanyang mga pabulong na banta na nakuha mula sa lihim na kamera sa koridor. Napatitig si Livia kay Celeste. Ang kanyang boses ay naging malamig at may kakaibang kapangyarihan na tila ba isang pader na hindi matitinag. Ang batas ng tao ay may katapusan, Mama. Maari mo silang suhulan, takutin o baliktarin. Ngunit ang batas ng Diyos ay hindi natutulob. Pumasok ang mga opisyal ng pamahalaan at ipinakita ang mga opisyal na warrant of arrest para sa mga krimen ng sadyang kapabayaan na nagdulot ng kamatayan, korupsyon at falsification ng mga dokumento. Dahan-dahang pinosesan ng mga awtoridad sina Celeste at Camila. Ang mga gintong alahas ni Celeste ay lumikha ng mga mahihinang kalansing sa bawat galaw ng kanyang nanginginig na mga kamay, habang siya ay dahan-dahang inilalabas ng silid. Ang kanyang marangyang anyo ay tuluyang nawasak sa gitna ng kanyang mga histerika nga sigaw ng pagtanggi. Kasunod niya si Camila na walang tigil sa pag-iyak. Naiwan si Lucas sa loob ng silid. Pagaman hindi pa opisyal na inaresto dahil sa patuloy na investigasyon, ang kanyang karera ay tuluyan ng natapos. Ang kanyang lisensya ay binawi at ang kanyang pangalan ay naging abo sa harap ng mundo. Lumuha si Lucas. Dahan-dahang lumapit kay Livia at lumuhod sa malamig na semento ng sahig sa harap ng kanyang asawa, pilit na humihingi ng awa, habang ang mga mamamahayag na naghihintay sa labas ay biglang pumasok sa silid. Ang walang katapusang pagkislap ng mga flash ng kamera ng mga mamamahayag na sumasalamin sa mukha ni Lucas, nabasa ng luha at puno ng matinding kahihiyan, ay naging tanging saksi sa kanyang pagbagsak. Livia, pakiusap. Huwag mo itong gawin sa akin. Asawa mo ako. Nabigla lang ako, Livia. Si Mama ang nag-utos sa lahat. Wala akong alam na may mamamatay na pasyente. Kausapin mo si Enrique, pakiusap. Iyurong niyo ang mga habla laban sa akin. Pagmamakaawa ni Lucas habang nakaluhod sa sahig at mahigpit na nakahawak sa laylayan ng puting coat ni Livia. Tiningnan siya ni Livia ng may malalim na pighati na mabilis ding napalitan ng ganap na kapayapaan. Dahan-dahan ngunit mariin niyang hinila ang kanyang coat mula sa pagkakahawak ni Lucas. Ang kasal natin ay natapos na kagabi nang itapon ko ang aking singsing, Lucas. Mahinahon, ngunit matatag na sagot ni Livia. At ang hustisya ay hindi ko pagmamay-ari upang iurong. Ang bawat desisyong ginawa mo ay may katumbas na parusa. Harapin mo ang iyong mga kasalanan.
Tumalikod si Livia at naglakad palabas ng boardroom, hindi na binigyang pansin ang mga hagulgol ng kanyang asawa. Sinalubong siya ni Enrique sa labas ng pinto at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang balikat bilang tahimik na pakikiramay at pagsuporta. Lumipas ang ilang linggo at ang San Gabriel Medical Center ay sumaylalim sa isang malaking pagbabago. Ang mga shares ng pamilya Almeida ay formal na tinanggal at ang pangkat ng mga mamumuhunan sa pamumuno ni Enrique ang kumuha ng ganap na kontrol. Sa isang pambihirang pagpupulong ng bagong lupon, si Livia ay formal na itinalaga bilang bagong yamdokyuhuwa ng ospital. Nakatayo si Livia sa harap ng kanyang mga kasamahan, suot ang kanyang stethoscope na may kakaibang ningning. Ang San Gabriel ay hindi na pag-aari ng isang pamilya na nagnanais lamang ng katanyagan at salapi. Pahayag ni Livia, ang kanyang tinig ay nanginginig sa emosyon, ngunit puno ng lakas. Ito ay pag-aari na ngayon ng bawat mahirap na pasyenteng nangangailangan ng lunas at ng bawat tapat na tauhang nag-aalay ng kanilang buhay upang magsilbi. Isang masigla at taos-pusong palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong silid na naghudyat ng pagtatapos ng panahon ng kadiliman. Sinimula ni Livia at Enrique ang paglilinis sa ospital. Ang lahat ng expired na gamot ay tuluyang sinira at ang mga pamilya nga apektuhan ng kapabayaan ng nakaraang pamunuan ay binigyan ng kaukulang tulong at katarungan. Sa kanyang pakikipagkita sa pamilya ng yumaong si Manuel Santos, personal na humingi ng tawad si Livia at iniabot ang mga dokumentong kailangan para sa kanilang legal at pinansyal na kabayaran. Ang biyuda ni Manuel ay umiyak at niyakap si Livia na nagbigay ng ganap na closure sa kanyang puso. Bago tuluyang pirmahan ang mga papel para sa pagpapawalang bisa ng kanila kasal, binisita ni Livia si Lucas sa kulungan. Nakaupo si Lucas sa likod ng makapal na salamin, suot ang orange na uniforme ng bilanggo, maputla at mukhang matanda na dahil sa pagsisisi. Hawak ang telepono ng bilangguan, tumingin si Lucas sa kanya nang may mapupulang mata. "Galit ka pa ba sa akin, Livia?" Tiningnan siya ni Livia nang may banayad na niiti. "Wala nang puwang ang galit sa aking puso, Lucas. Pinatunayan ko na sa aking sarili na ang galit ay isang nakalalasong tali na nagpapanatili sa atin sa nakaraan. Pinatatawad na kita, hindi dahil sa karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat akong lumaya at mamuhay ng may kapayapaan." Dahan-dahang ibinaba ni Livia ang receiver ng telepno. Tumayo siya at naglakad palabas ng visitation room. Sa kanyang bawat hakbang patungo sa liwanag ng araw, hindi na siya lumingon muli sa umiiyak na si Lucas. Nararamdaman ang tunay, matamis at ganap na kalayaan sa kanyang buong pagkatao. Kinahaponan, nagdaos ng isang simpleng tanghalian si Livia sa rooftop garden ng ospital para sa mga nurse, janitor at mga tapat na tauhan na sumuporta sa kanya. Nakaupo si Aling Rosa sa isang sulok na kang-iti habang pinagmamasdan si Livia na malayang nakikipag-usap sa kanyang mga kasamahan. Nang dahan-dahang lumubog ang araw sa kalangitan ng Maynila, naglakad si Livia patungo sa gilid ng rooftop upang kumuha ng kaanting hangin. Hawak niya ang isang puting sulat na ibinigay sa kanya ni Enrique bago ito umalis patungo sa isang mahalagang pagpupulong sa labas ng bansa. Binuklat ni Livia ang sulat. At ang sulat kamay ni Enrique ay naglalaman ng isang paaniya na nagpatibok ng kanyang puso. "Livia, ako ay aalis patungo sa Geneva upang pamunuan ng isang bagong pandaigdigang misyon sa kalusugan. Nais ko sanang sumama ka sa akin. Hindi bilang aking assistant, kundi bilang aking katuwang sa buhay at sa medisina. Hihintayin ko ang iyong sagot." Napatitik si Livia sa gintong kalangitan, habang ang kanyang puso ay napuno ng matinding kaligayahan at banayad na pagmuni-muni tungkol sa kanyang susunod na hakbang. Ang banayad na ihip ng hangin na nagdadala ng bango na mga bulaklak sa paligid ng rooftop garden ay dahan-dahang sumayaw sa kanyang buhok, na nag-iwan ng isang matamis na misteryo sa kanyang hinaharap. Pagkalipas ng isang taon, ang San Gabriel Medical Center ay tuluyan ang naging isang ganap na santuwaryo ng katapatan at katarungan sa buong Maynila. Ang malalamig at madidilim na pasilyong dati ay binalat ng korupsyon ay napalitan ng malilinis, maliliwanag at maiinit na silid na puno ng buhay at pag-asa.
Si Aling Rosa ay namumuno na ngayon sa isang espesyal na komite para sa kapakanan ng mga tauhan. Tinitiyak na wala ng nurse o janitor ang makararanas ng pang-afabuso o pagsasamantala. Sa kanyang opisina bilang Yamdok Waihua, nakatayo si Livia malapit sa bintana, pinagmamasdan ang masisiglang nurse na naglalakad sa labas. Sa nakalipas na 12 buwan, marami ang nagtanong sa kanya kung nagpatawad na ba siya. Sa kanyang sariling pagmuni-muni, Alam ni Livia na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbuura sa mga pagkakamali ina Celeste, Lucas at Camila. Ang pamilya Almeida ay kasalukuyan pa ring nagdurusa sa likod ng rehas at sa ilalim ng bigat ng batas dahil sa kanilang mga ginawa. Ngunit hindi na ito sinusubaybayan ni Livia. Ang pagpapatawad para sa kanya ay ang pagpili na putulin ang nakalalasong tali ng galit upang tuluyan ng mapalaya ang kanyang sariling kaluluwa. Sa pamamagitan ng pagpapatawad, natagpuan niya ang tunay na kapayapaan. Isang kapayapaan na hindi kailanman maibibigay ng anumang kayamanan o katanyagan. Dahan-dahang naglakad si Livia patungo sa hardin sa gitna ng ospital, kung saan ang mga bulaklak ay dahan-dahang bumubukas sa ilalim ng mainit na sikat ng araw ng umaga. Habang inaayos niya ang ilang dahon ng halaman, narinig niya ang mababagal ngunit pamilyar na mga hakbang mula sa kanyang likuran. May sagot ka na ba sa sulat ko, Livia? Ang malambing at baretono na tinig ni Enrique ay bumasag sa katahimikan ng hardin. Katatapos lamang ng kanyang misyon sa Geneva at agad siyang bumalik sa San Gabriel para sa kanya. Hinarap siya ni Livia ng may niting puno ng liwanag at walang anumang pangamba. Handa na ako maglakbay kasama mo, Enrique. Handa na ako magsilbi sa mas maraming tao. Ngunit mas handa akong simulan ang bagong buhay sa tabi ng lalaking nagturo sa akin kung paano muling magtiwala sa sarili ko. Dahan-dahang nag-ugnay ang kanilang mga daliri habang magkasama silang nakatayo sa ilalim ng init ng araw. Pinagmamasdan ang mga pasyente ang masay naglalakad sa hardin. Ang hawak ng kanilang mga kamay ay banayad ngunit matatag, isang slow burn na koneksyon ng dalawang kaluluwang dumaan sa matinding bagyo, ngunit nakatagpo ng kanilang sariling daungan. Ang kwento ni Livia ay nag-iwan ng isang mahalagang aral para sa lahat ng mga kababaihang nakikinig. Ang lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano kalupit na sakit ang kaya niyang tiisin ng walang katapusan. Ang tunay na lakas ay nasa kanyang tapang na tumayo mula sa putikan, buong tapang na talikuran ang pang-aapi, at dahan-dahang buuin muli ang kanyang sarili gamit ang pagmamahal at katarungan. Ang banayad at regular na tunog ng kampana ng kapilya ng ospital na nagbabadya ng bagong buhay ay umalingaw-ngaw sa hangin, tuluyang pinapawi ang bawat alaala ng nakaraang bagyo.